sitwasyon sa Cagayan, kaugnay nga po ng super bagyong Inday at ang kanilang nagiging preparasyon ng mga oras na ito. Kasama natin ang head ng PDRRMO Cagayan, si Sir Rueli Rapsing. Sir Rueli, magandang umaga po. Peter Atrica sa programang Balitapatan. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. Hi, Sir Rueli. Oo, na imbaga bigat. Apo. Okay. Up to ito yung masakit diyan eh. Up to 230 kilometers per hour ang gusts nitong si Inday. So far po, Sir Rueli, ano ang lagay ng panahon diyan po sa norte? Mainit pa po sa amin. Andito pa ang haring araw. Wala pa kaming nararamdaman ni banayad na hangin po. Oo. Medyo malayo-layo pa eh. Ano po? Ngayon, ang signal number 1 ay over Batanes and Cagayan, including Babuyan Islands, Apayao, northern portion of Aurora and parts of Isabela, Kalinga and Catanduanes. This is expected in the next 24 hours. Ano po ang inyong mga preparasyon? Yes sir, nagpatawag po ng pre-disaster risk assessment kahapon ng ating Office of Civil Defense Region 2 at naitaas po tayo sa blue alert, sir. No? Mm-hmm. So under the emergency response protocol, Bravo, ang kailangan po nating preparedness ay yung assets natin, evacuation centers. Yan naman po ay nakahanda na since we're still under state of calamity dahil nga dun sa double shock ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at build-up na itong El Nino. So nakapakat po lahat ng mga personnels natin sa mga areas of concern. Dito kay Super Typhoon Inday, ang areas of concern po natin dito sa mga coastal municipalities natin sa northern portion of Cagayan. Ito yung Santa Ana going towards Santa Pastedes. Due to the threat of, dahil nga malakas itong si Super Typhoon Inday, we may experience some storm surge, pagtaas ng alon. Opo. So, naka-advisory na kami kahapon, nag-prepare na yung mga coastal municipalities natin. Although yung mga nakapakat po natin mga personnel, dahil nga tuloy-tuloy yung ating distributions sa assistance ng affected ng netong build-up ng El Nino at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Although bumaba na ngayon, still affected pa rin yung mga farmers natin. Opo. We were hoping ma-enhance nga netong si Super Typhoon Inday yung southwest monsoon at umabot dito sa amin dahil talagang tigang na tigang yung ating kalupaan dito sa lalawigan. Ang magat dam in fact below normal level. Ang normal level po ng magat dam natin is 180 meters. Ngayon po ay 162 meters lang. Naku po. So may problema tayo sa irrigation talaga ng mga farmers natin. Opo, so talagang tagtuyot po ang Cagayan ngayon. Malapit na kaming pumasok sa drought. We're still sa dry spell. 3 months na walang pag-uulan. 6 months papasok kami sa drought na dito kung sakali mang hindi kami aabutin ng southwest monsoon. Opo, yun pala. Ang bilis pa naman ang panahon. Oo, Diba? pero alam mo let's call it a plus factor dito. Walang pagbaha na maaaring idulot dahil sa pag-overflow ng magat. Ano po? Nananalangin yung ating mga magsasaka na bumuhos nga ang ulan at nang mabiyayaan naman ang ating mga kalupaan. Opo. Napaisip din ako, Sir Rueli, no? Kasi kapag ganito na may ina-expect tayo na malakas na pag-ulan, magiging malakas po ang buhos ng ulan niyan, makakatulong sana dun sa pag-angat nga po ng ating mga dam. Meron ba tayong mga ginagawa para kahit papano ay makalikom tayo ng tubig outside the dam po, kung hindi dun man tatama, para lang makaipon tayo? Parang kung sa bahay, di ba, meron tayong mga timba, may mga ganun din po ba tayo on a larger scale for the province? There's
an existing joint effort sa province ng Cagayan through the Office of the Provincial Agriculturist with the Department of Agriculture para doon sa seeding and yung distribution ng mga Yeah. solar-powered irrigation systems and identifying yung permanent irrigation system powered by solar as well. So yun po yung mga ginagawa natin, especially all of the municipalities. May mga upland areas na talagang puro rain-fed ang irrigation system nila. Mhm. So yun yung mga efforts po ng ating agriculture sector. Opo, hoping na itong magiging pag-ulan ngayong weekend ay makatulong po doon sa pangangailangang irigasyon talaga ng ating mga magsasaka. Pero kung babalikan po natin, ito pong mga ginagawa nating mga efforts no para sa paghahanda po for the weekend, Sir Roeli. Aside po doon sa mga agricultural natin na mga ginagawang paghahanda, paano po doon sa mga residential na maari pong tamaan kung meron po mga area na may mga previously known na binabaha po? Yes, ma'am. Ang identified naman natin, if ever na umabot sa 6 meters ang pag-swell nitong Cagayan River, identified na natin yung mga barangays that needs to be evacuated kaagad. Especially yung Pinakanawan area. Dalawa kasi, kapag nag-swell itong Cagayan River, yung Pinakanawan River goes the same, nag-swell din siya. So, yung areas po na yon ang unang-una sa Tuguegarao City. Since Tuguegarao City is the catch basin talaga ng Region 2. Opo. Yun kaagad ang pinapauna nating ini-evacuate. Pag nag 6 meters na, several barangays affected. So, nag-evacuate na yung ibang mga barangays. The same way yung mga low-lying areas po natin. As a result of itong sinasabi po ninyo na malapit nang pumasok sa drought situation, kumusta po ang power situation sa inyong lugar? Ang supply ng Cogelco, wala naman pong problema? Wala naman pong problema sa power supply, sir. Although there are some interruptions, may mga inaayos yung NGC na mga lines po nila. But as to supply, wala naman pong announcement pa sa kanila na may problema tayo, may pagkukulang. Mhm. Sapat pa rin ang supply ng power po sa province. Intermittent brownouts po, nakaka-experience po ba? Well, right now, the entire Tuguegarao City is may power interruption. So, kasi nag-announce previously yung NGCP, yung kanyang line 1 and line 2 ay aayusin niya. So, this will take until 6 p.m. today. Okay. Today only, oh. Mag-ayos ng linya ang Okay. All right. Sir Roeli, we wish you well at sana nga po hindi naman napakatindig. Okay lang yung ulan, gaya nga ng sabi ninyo, ano po. Yung pag-ulan is most welcome. Oo, kailangan wag lang talaga. yung devastating na ulan. Tama. Thank you. Thank you very much, Sir Roeli Rapsing. Thank you po.